it's your Taran Mary and welcome back to my channel. Okay, so Merry Christmas to everyone and maraming salamat dahil syempre part kayo ng Christmas ko guys, kayong family ko. At every year ginagawa ko naman to at tradition ko na siya. Gumagawa ako ng top 5 or top 10 every end of the year para naman 'di ba, may choices kayo in case na kunwari may napamaskuhan kayo after 25, ano ba yung mga smartphones na pwede nyo pang bilhin that is still worth buying at magmamatter pa in the future like this coming 2021. So ano nga ba yung top 5 smartphones na pwede nyo pang bilhin ngayon na again dapat worth it pa rin next year 2021. So sisimulan ko from budget to mid-range at syempre hanggang flagship device. Just to let everyone know, medyo mahirap itong ginawa ko. Syempre, kailangan kong mamili per category dahil medyo marami-rami akong naging paborito. Andito yung 4 na phones at yung unang-una kong i-mention sa inyo ay wala dito ngayon because it is gonna be the Poco M3. So, again, sinimulan ko sa budget phone. Kung maalala nyo, ang Poco M3, it retails for 6,990 pesos at 7,990 pesos. Kung magsisale pa sila, you will be able to get it for 5,990 pesos na lang. So, bakit ko napili ang Poco M3 to be part of my top 5? To be honest, kapag budget phones, ayoko talagang sinasama yan sa mga top 5 ko kasi hindi naman sila ganun ka-future-proof. Paano ko nasabi na hindi siya future-proof? Syempre, una sa lahat, hindi naman siya 5G. Pangalawa, madalas ang mga future-proof smartphones, 8GB RAM pataas. Pangatlo, dapat ang chipset pang flagship rin. So, madalas yung mga ganito flagship devices. But, the Poco M3 kasi guys, for me, it is the best budget phone of this year 2020 and since lumabas nga siya ng last quarter, I think it is still worth buying until next year 2021. Hardware design pa lang niya guys, para sa akin, lagpas pa doon sa kanyang price point. Pangalawa, syempre, maganda ang kanyang ergonomics and perfect weight distribution. Pangatlo, bihira kayo makakakita ng budget phone or entry-level smartphone na naka Full HD Plus na. Pang-apat, syempre, very competitive battery capacity. Imagine niyo na lang guys na meron siyang 6,000 mAh of battery tapos capable pa siya of reverse wired charging. Pangalawa, audio quality. Again, meron nga pong stereo speakers itong Poco M3. At huling-huli, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung kanyang performance. Ang Antutu benchmark score pa lang niya, hindi na pang 6,000 pesos ang binayaran. At kahit na isa lamang siyang budget phone, kayang-kaya pa rin nating makapaglaro ng Call of Duty at PUBG sa normal settings niya. Pero syempre, 4GB RAM nga lang ang meron siya. It may not have the best RAM management, but nakakatulong naman guys ng sobra yung kanyang game turbo, which is why for me pasok siya sa ating top 5 smartphones worth buying until next year. Pangalawa, it's the Samsung Galaxy M51. Kung maalala nyo, pinag-giveaway ko itong smartphone na to at meron na po tayong giveaway winner that is already posted on my Facebook group. So kung hindi ka pa member nun, shoutout lang. Click my link below para makapag-join na kayo. Bakit pasok ang M51? To be honest guys, sa dami-dami ng nilabas ng Samsung this year, ito talaga yung pinaka-paborito ko na mid-range device nila. At sa tingin ko rin, itong Samsung Galaxy M51 ay isa sa pinaka-worth buying until next year. Bakit? Well, the fact na itong M51 lang naman ay ang may pinakamalaking battery capacity na nahawakan ko, na-unbox at na-review ko. And to be exact, it has 7,000 mAh of battery capacity. Gaano siya katagal na maglalast, Mary? Maximum of 3 days and a half. This is if katulad nyo ako gumamit ng smartphone, na social media lang, at syempre connected lang on Wi-Fi dahil hindi naman ako palalabas ng bahay. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa phone na to, syempre yung kanyang Super AMOLED display. Samsung has one of the best display na nakita ko sa tanang buhay ng pagre-review ko ng smartphones. At hindi lang ito makikita sa mga flagship devices nila, kung hindi, pati na rin sa mga mid-range devices nila. Yes, hindi sila matipid guys magbigay ng magandang display, hindi katulad ng ibang brands. Magkano naman yan? Again, ang price ng Samsung Galaxy M51 ay 19,990 pesos at I think
based on what I remember, madalas ding mag-sale ito sa Lazada's official Samsung store nila. Hanggat walang nakakatalo sa device na to para sa kanyang battery life, para sa akin guys, again, the Samsung Galaxy M51 is still worth buying until next year. Pangatlo, syempre, ang Vivo V20 Pro. Bakit? Ulitin ko guys, sa Vivo V20 series, ang Vivo V20 Pro ay naka 5G ready na. Isa sa mga dapat nyo i-consider kapag bibili kayo ng phone, lalo na napatapos na ang taon at pag 2021 na, ay dapat 5G ready yung bibilin yung phone. To be honest, dati lagi ko sinasabi, kalokohan yung 5G na yan hanggat hindi available ang 5G all over the Philippines. Hindi kaya dapat bumili ng smartphone na naka 5G ready na. But the fact na ang dami ko nakikitang mga tao na na-access na ang 5G all over the Philippines, dito sa Binyan hindi ko rin na-expect na makakakuha ko ng 5G sa aking signal. Nakakatuwa dahil isa lang ang ibig sabihin nito. At na-realize ko habang tumatagal, nagiging available na ang 5G sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, making it more accessible and more reasonable to get a 5G ready smartphone. At napili ko nga dito guys yung Vivo V20 Pro. Bakit? Aside from the 5G reason, yung kulay niya. Again guys, para sa akin, ang Vivo V20 Pro ay yung may pinakamagandang colorway na nakita ko sa isang smartphone. I may not have the sunset melody color dahil ang meron ako dito ay yung black. Pero again, alam niyo naman yata lahat kung gaano kaganda yung sunset melody color ng Vivo V20 Pro. At isa pa, ito rin yung pinakamanipes na smartphone na nahawakan ko na 5G ready na. Competitive naman din yung phone in terms of other aspects katulad ng kanyang display at gaming. It's just that medyo may kamahalan lang ng konti itong phone na to compared to other phones na maganda rin naman yung gaming performance na binibigay. Pero kung gusto niyo naman i-consider yung iba pa niyang bagay, syempre katulad ng kanyang design, display, and of course, the 5G ready reason, then go for the Vivo V20 Pro. And yep, it is still worth buying until next year, 2021. Next phone, usapang Xiaomi naman ito. Ang pang-apat na napili ko for, of course, another phone that is worth buying until next year, 2021, ay ang Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Mary, bakit mo yan sinama? Actually, to be fair, ayoko talaga na maglagay ng dalawang Xiaomi device dito sa top 5 ko. Syempre, just to give chance to other devices. Pero the fact kasi na dalawa yung phone na talagang promising na galing sa kanila, hindi ko naman pwedeng i-deny yun para sa inyo. Kaya naman, isinama ko pa rin dahil ito naman talaga ang totoo para sa akin. Una sa lahat, syempre, 5G ready na ang Xiaomi Mi 10T Pro. Isa pa, 144Hz ang meron nitong smartphone na to. So, expect na sobrang bilis. Although some people are saying na hindi masyadong realistic ang 144Hz. Dahil again, pangalawa yata to sa phones na alam ko this year 2020 na merong 144Hz katulad ng isa na yung Asus ROG Phone 3 at ito nga. Para lang naman sa akin na hindi masyadong gamer, hindi ko naman talaga guys manotice ang difference ng 120Hz sa 144Hz. Pero pansin ko naman ang difference from 90Hz to 144Hz. Yes, sobrang bilis ng 144Hz, pero syempre may trade-off doon. IPS LCD display nga lang yung meron tayo. Another reason kung bakit ko siya sinama sa top 5 ko ay dahil meron nga pang flagship Snapdragon na chipset ang Xiaomi Mi 10T Pro. Eh ano naman Mary kung meron niyang flagship chipset? Well, the fact lang naman na sobrang mura ng presyo niya para sa specs na meron siya, enough na yung reason na yon for me to include the Xiaomi Mi 10T Pro dito sa top 5 na to. At enough na rin yung reason na yon for you to get this device until next year, 2021. Future-proof na siya because again, 5G ready, meron siyang flagship chipset, and a higher 144Hz of screen refresh rate. So yes, kung usapang murang flagship device lang naman, ang Mi 10T Pro 5G ang i-recommend ko sa inyo. Magkano? Again, it retails for 23,990 pesos. Lastly, syempre, mawawala ba naman ang Apple device? Yes, I included the iPhone 12 on my top 5. Not the iPhone 12 Pro Max, not the iPhone 12 mini, but the iPhone 12 only. For me guys, iPhone 12 pa rin ang pinaka-worth buying sa lahat ng iPhone 12 series na nilabas nila. Bakit ko siya sinama sa top 5? Syempre guys, next year, around September hanggang November pa ang next release
ng Apple, making it reasonable to get it until next year. Actually guys, ngayon, marirecommend ko pa rin naman for you to get the iPhone 11 series. It's just that hindi sila 5G ready katulad ng mga iPhone 12. Isa pa, syempre, yung display. iPhone 12, again, it now has an OLED display katulad ng Pro at Pro Max at even ng Mini. At ang napakabilis niya na A14 Bionic chip. Yun nga lang, gagastos ka nga lang para bumili ng power brick na USB Type-C. Pagdating sa presyo, medyo masakit sa bulsa ang iPhone 12, lalo na ngayon na bagong release pa lang siya. Don't expect na magpa-price drop siya. Although hindi iPhone 12 yung pinaka-paborito ko sa series, dahil alam naman natin lahat na iPhone 12 mini yung pinaka-paborito ko, pero para sa akin, hindi kasi siya practical. Lalo na kung first time mong bibili ng iPhone. iPhone 12 ang pinaka-basic at sulit na pwede nyong bilhin sa pera nyo as of today. Magkano ang base price ng iPhone 12 guys for the 64GB variant ay 49,990 pesos. So tumatiging-ting na 50,000 ang iPhone 12. It depends na lang kung saan kayo bibili. It's either from our online resellers, like again, Please Authentics, or kaya naman sa mga authorized resellers natin, katulad ng Beyond the Box or Power Mac. So yeah, those are my 5 smartphones that are still worth buying until now, hanggang next year, 2021. You are probably wondering, Mary, bakit walang Realme? Mary, bakit walang Oppo? Kasi guys, madalas kapag Realme, every 6 months silang nagre-release ng bago. Maraming worth buying sa lineup nila, katulad ng Realme 7 na pinaka-paborito ko this year, 2020. Kaso lang kasi, if ever man nabibili kayo ulit next year, baka may bago na agad lumabas na Realme 8 series around March or April. So, yun lang naman ang aking opinion. Depende pa rin to sa inyo at syempre sa budget at features na hinahanap nyo. Again, it's your Tegral Mary, and abangan nyo na lang guys yung pasabog ko bago matapos ang taon. Syempre, giveaway to. At stay tuned dahil malamang isisingit ko na naman yon sa isa sa mga videos ko. Again, it's your Tegral Mary, and see you on my next video. Bye guys!